Tuloy pa ba ang kasal? O nag-aalala ka na ngayong hindi ko mapigilan ang sarili ko't pasukin kita rito sa kwarto mo kapag kasal na tayo? Huwag kang mag-alala, maraming nag-aagawan sa posisyon mo. I could easily slake my lust on any of them if ever my needs arise. You're an unhealthy obsession but what I'm not willing to risk my entire life for. Wika nito. Isinara nito ang drawer. Tumayo ito at naghintay na tumunghay sa kanya. Naglandas ang luha sa kanyang mga pisngi. Kinukutyas niya ang sarili dahil sa sakit na nararamdaman niya para dito. Naiiyak niya dahil sa awa sa sarili. Pinahid niya ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pagkatapos ay humarap siya rito at dinutdot niya ang hintuturo ang dibdib nito. Ang husay mong umarte. Ngayon ko lang nalamang napakaduwag mo pala, Trick. Sa takot mong masaktan at mabigo, mas pinili mong manahimik sa halip na ipaglaban ang nararamdaman mo. Tumaas ang sulok ng labi nito. Dapat pala ay nakipagsabayan ako kay Ivan ganon. Mas naging masaya ka nga siguro nun ano. Dala-dalawa kaming nag-aagawan sa'yo. At sa huli pagtatawanan mo ko dahil sa kabaliwan ko para isiping pipiliin mo ko. Paano mo malalamang siya pa rin ang pipiliin ko? Kung sana ay nakipaglapit ka sa akin noon imbis na palagi mo akong inaaway. Dahil dyan sa karugan mo, sinayang mong napakaraming pagkakataong pwede tayong maging magkaibigan ng mas maaga. Di sana hindi ko sinagot si Ivan. Dahil nabalaan mo agad ako tungkol sa kanya. Di sana imbis na siya, ikaw ang naging boyfriend ko. Sana, tinawid nito ang natitirang distansya sa kanila. Kinabig nito ang batok niya at ginawaran siya ng marubdob at malalim na halik. May bahid ng galit iyon ngunit nananatiling matamis sa panlasa niya. Dahil sa wakas ay nabura na ang takot at pag-aalinlangan niyang hayaan uli ang sariling buksan ng puso rito. I couldn't trust it, Irwin. Duwag ako, oo. Pero pagdating lang sa mga emosyon ko, dahil ayaw kong hayaan ang sarili kong umasa at bubuuin mo ang mundo ko pero sa huli ay ikaw rin palang wawasak. Mahinang sabi nito sa tapat ng mga labi niya. Marahan pa nitong kinagat-kagat iyon bilang parusa sa kapangasan niyang ipaamin dito yun ang labag sa loob nito. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa balikat nito. Tinitigan niya nito. Sinuklay ng mga daliri niya ang buhok nito. Sinabunutan nito at sakay nilapit ulit ang mga labi niya sa mga labi nito. Ang corny mo pala talaga. Humahagikik na tudyo niya. Corny pala ha. Binuhat siya nito at pahagis na ibinaba sa gitna ng kama. Bago siya mabilis na kinubabaon. Ikinulong ng isang malaking kamay nito ang dalawang pupulsuhan niya at itinaas iyon sa may unan. Patrick, babala niya nang may mabasa siyang pilyong kislap sa mga mata nito. I love you, pabulong na sabi nito. Hindi ito kumukurap sa pagkakatunghay sa mukha niya. Waring nais nitong ipinta sa puso at isip nito ang anyo niya upang baunin nito kahit magkalayo sila. Matamis ang ngiting ginaya niya ito. Itinanim niya sa isip ang anyo nitong puno ng pagmamahal na nakatunghay sa kanya. Kiss me, Trick, naiinip na hiling niya. Hindi siya pinakawalan nito sa kabila ng pagtatangka niyang abutin ng mga labi nitong sinasadya nitong hindi ipabot sa nauuhaw ng mga labi niya. Saglit itong yumuko at kinintalan siya ng magaang halik sa mga labi. Patrick, bumaba uli ang ulo nito. Sa pagkakataong ngayon ay ang leg naman niya ang nilapitan nito ng halik. Nakiliti siya sa hininga nito na tumatama sa balat niya. Hinalikan nito ang tila nagbabagang balat niya. Ang akala yata nito sa kanya ay matamis na dessert na kailangan namnamin. Kusang umarko ang katawan niya sa sensasyong pinagningas nito. Waring itinuring nitong imbitasyon ng pag-arko niya kaya pumailalim ang isang kamay nito sa t-shirt niya at kumubkob sa kanang dibdib niya. Pinisil nito ang kalambutan niyan bago tinalunto ng hintuturo nito ang dunggot niyon. Nagulat pa siya nang makarinig ng ungol at matuklasang nagmumula iyon sa mga labi niyang pilit inaabot ang mga balikat nito. Hinubad na nito ang suot nito pero malayang matuklas ang kanyang mga kamay ang matipunong dibdib, likod at mga balikat nito. You're so delectable, darling. I want to eat you whole. Wika nito sa pagitan ng pagtikim sa makinis na puso niya. Sa bilis nitong natanggal ang mga damit nila ay natitiyak na hindi na niya maisusuot pang muli ang mga damit niya. Ngunit wala siyang angal dahil sa palagay niya. Higit pa sa halaga ng ipinambili niya sa mga kasuotang yun ang ibabalik nito sa kanya. Nang pumwesto ang ulo nito sa pagitan ng mga hita niya ay impit na napatili siya. Napahigpit ang pagkakasabunot niya rito. Itinulak na ito palayo at pilit na pinagdidikit ang kanyang mga hita. Mas nakakalamang ang hiya kaysa sa excitement ng mahula ang binabalak niyang gawin. Shy darling, puno ng pagkaaliw na wika nito.
Siniilo uli sila ito ng malalim na halik. I want to make you mine, all mine. Oh, Trick, hindi nito pinakinggan ang pagtuturo niya. Napadaing siya nang maramdaman niya ang unang beses na pag-ulos nito. Tumigil ito sa paggalaw at pinupog ng halik ang mukha niya sa pagitan. Did I hurt you? I'm sorry. Ayoko na. Umalis ka na riyan. Yumugyog ang mga balikat nito sa pagpipigil ng tawang may kasamang pagdaing. Darling, I can't. I'll pass, I swear. Panos na sabi nito. Nang muli itong gumalaw ay puno ng pag-iingat. Tinangka niya itong pigilin. Humawak siya ng maingat sa mga braso nito. Ang intensyon niya ay itulak ito pero naudlot iyon ng sakupin ng mga labi nito ang puno ng dibdib niya at ipalimot sa kanya ang sakit na nadarama. Maya-maya ay natuklasan niyang tama ito. Nawawala nga ang sakit. Labis na ipinagpasalamat niyang hindi siya sinunod nito dahil tripling kaligayahan ang pumalit doon. Kusang loob siyang nagpatangay sa agos ng init at ligaya ng bagong tuklas na kapangyarihan at kakayahan niya bilang babae. Malawak ang ngiti ni Irene habang pumapasok siya sa bahay ng mga Stratton habang si Trick ay pinaparada sa garahe ang kotse nito. Sino mang makakakita sa kanya ay dalawang bagay lang ang mabubuo sa isip. Nabaliw na siya kaya panay ang ngiti niya ng walang dahilan o ang tamang dahilan, in love siya sa lalaking nakatakda niyang pakasalan. Sa loob ng 2 linggo ay naitakda ng pag-iisang dibdib nila ni Trick. Kung nung una ay may alinlangan pa siya sa klase ng magiging kasal nila, ngayon ay wala na siyang pakialam kahit pa ikasal sila habang nakasabit sila sa eroplano. Ang mahalaga ay maikasal sila. How is my future sister-in-law? Wait, dapat pa ba akong magtanong? Sa lawak ng ngiti mo, bulag na lang hindi makakakitang masayang masaya ka, wika ni Ursula. Nadaanan na itong nagbabasa ng magazine sa living room. Tuwing nagkikita sila, hindi pwedeng hindi siya patatamaan nito. Iniiwasan na lang niyang bumisita ng madalas kina Tita Doris, kahit paano hindi ito makaharap. Ayaw rin naman niya itong patulan lalo pa't kabuwanan na nito. Hindi ako makapaniwala sa swerte mo. 2 estrato nang nababaliw sa'yo. Ano bang pinakain mo sa kanila ha? O siguro mas dapat kong tanungin kung ano-anong posisyon ng alam mo kaya hindi sila nakakawala sa sapot mo. Huminga siya ng malalim bago humakit. Bang palayo rito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinagip nito ang braso niya at pinilit siyang paharapin dito. Huwag mo akong talikuran. Ikaw ang sumisira ng pagsasama namin ni Ivan. Akala mo ba mapapaniwala mo ako na si Trick talaga ang mahal mo? Ginagamit mo lang siyang panakibuta sa immoral na relasyon ninyo ni Ivan. Kunwari ka pang nagmamalis pero alam ko ang plano ninyo ni Ivan na lumayo at magsama. Galit na sigaw nito. Sinubukan nitong kalimutin ang mukha niya pero maagap na napigilan niya ang kamay nito. Nilalaso ng pagsiselos siyang isip mo, Ursula. Wala kaming relasyon ni Ivan. Maring sabi niya. Ganun na lang ang pagpipigil niyang sumambulat ang galit niya. Sinungaling, alam kong gabi-gabi ka niyang tinatawagan at kapag lumuluwas siya sa Maynila, ikaw ang kasama niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Napapailing na sambit niya. Pilit na binabawi niya ang kanyang braso. Huminahon ka, Ursula. Baka mapana ka rito. Kawawa naman ang pamangkin ko. Wika ni Trix sa mahinahong boses. Inalalayan nito sa bewang si Ursula at sinubukang igiya palayo sa kanya o tintinay nagpatinag ang babae. Ginagago ka ng babaeng iyan, Trick. Hindi siya sisipot sa kasal niyo. Narinig ko nagpaplano sila ni Ivan na lumayo. Tumingin sa kanya ang binata. Sa pamagitan ng tingin nito ay pinarating nito ang mensaheng iwanan niya ang mga ito. Tumalima siya. Nakasisiguro siyang kaya nitong pakalmahin ng babaeng habang palapit ng palapit ang panganak ay tila lalong napapraning. Lahat na nga sa bahay na yun ay animo lumalakad sa salamin kapag kaharap ito sa pag-aalalang ma-upset ito at mapanganak ng wala sa oras. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit tuwing nakikita niya si Ivan ay mas nagmumukha iyong yayat at matanda. Dala marahil ng depresyon at konsumisyon sa asawang walang ginawa kundi sumabit sa laylayan ng polo nito at magselos sa maliliit na bagay na nakakakuha ng atensyon nito. Inabutan si Irene ni Trick na kumakain ng manggang may bagong sa kusina habang kausap niya ang ina nito. Kung magiging ganun ka, kaloka kapag nabuntis na, ngayon pa lang ay magpatali ka na. Pabirong sabi nito sa kanya. Kinuha nito ang baso niya at sinay dito ang laman niyon. Hapong-hapo ito. Animo tumakbo ng milya-milya. Lumipad ang tingin ito sa kinakain niya. Akmang kukuha ito pero biglang nanlaki ang mala nito at lumaglag ang panganang makita kung ano iyon. Irene, umaangal na sabi nito. Huwag kang ang OA dyan, Trick. Hindi siya buntis. Wika ng mama nito. Mumaling uli ito sa kanya at ipinangpatuloy ang naudot ng sinta, sabi dahil sa pagdating ni Trick. Alam kong hindi tayo dapat makalam sa problema nilang mag-asawa.
Pero ako nang nahihirapan sa nakikita ko kay Ivan, Irene. Hindi niya ako kinakausap kaya hindi ko na malaman kung ano ang talagang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Kahit sa Uncle Colmo hindi niya sinasabi. Kaya sana ikaw na lang kumausap sa kanya at, no, protesta ni Trick. Tingnan nito ang mami niya. Hindi niya kailangan kausapin si Irene, ma'am. Kung gusto niyo ako nang kakausap sa kanila ni Ivan. Sa tingin mo ba ay kakausapin ka ng kapatid mo? Ultimo kulay ng damo ay pinagtatalunan niyo. Mabigat ang problema nilang mag-asawa at hindi makakabuti sa dinadala ni Ursula kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon nila. Close noon sina Irene at Ivan. Madalas kapag may problema siya kay Irene siya unang nagsasabi. Baka sakalin sa kanya magsabi ang kapatid mo. Lalong lalala ang problema nilang mag-asawa dahil si Irene nga ang pinagsisalosan ni Ursula. Hindi siya kailangan kausapin ni Irene. Ako ang kakausap sa kanya. Matigas ang boses na pahayag ni Trick. Sa anyo nito ay hindi ito magpapapigil kaya kapwa sila na tahimik ng mami nito. Bagamat hati ang loob niyang sundin ang hiling ng tita Doris dahil ayaw niyang makialam sa problema ni Ivan at Ursula. Nauunawaan din niya ang nais nitong mangyari. Mas ikinaluwag ng loob niya na tumutol si Trick para hindi siya malagay sa alanganin kung igigit ng mami nito ang gusto. Kalalabas lang ni Irene mula sa gulsaling kinaroroonan ng kanilang opisina nang gulatin siya ng pamilyar na figura ni Ivan. Kunot na kunot ang noon nito na waring nagtatagi sa mga bago. Hindi na niya kailangan gamitan ng pinag-aralan niya sa psychology para malamang toleraw ito ngunit pinipilit nitong pagtakpan ng galit ang ipinapakita nito. Gayunpaman ay nag-aalala siya sa desperasyong nakikita sa anyo nito. Parang umabot na sa hangganan ng pisi nito at anumang sandali ay makakagawa ito ng desisyong labis na pagsisisihan nito sa huli. I need to talk to you. Wika nito nang lumapit sa kanya. Hinagip nito ang braso niya at halos kalat-kalan siya nito patungo sa kotse nito. Ang inisyal na reaksyon niya ay tumutol sa pagpumiglas ngunit ang makaawang tingnan siya nito ay napabuntong hiningang sumama na lang siya rito. Hihiwalayan ko si Ursula pagkapanganak niya. Hindi ko siya dapat pinakasalan dahil kahit pabuntis na siya, ang mas dapat kong ginawa ay suportahan na lang ang bata kaysa nagpadala ako sa emotional blackmail niya. Hindi sana ako ganito kamiserable ngayon. Malamang hindi mo rin pakakasalan si Trick. Wika nito. Nasa himig nito ang pagsisitisi at disgusto sa sarili. Ivan, makinig ka muna sa akin. Dapat ay sinabi ko na sa iyo noon pa. Pero iniisip ko hindi tamang ipaalam ko pa sa iyo ang nararamdaman ko. Kayong may pananagutan ako kay Ursula. Nung naghiwalay kami at nagkalapit ulit tayo, noon ko lang natuklasan kung gaano ka-importante sa buhay ko. Kung gaano ako kagago sa pananakit ko sa iyo at panggagamit ko sa iyo noon. Sinulya pansin ito bago ibinalik sa daan ang tingin. Mahigpit na humawak ito sa manibela. I must be the biggest fool alive for thinking whatever I feel for you was just a brotherly love. Huli na nang matuklasan kung higit pa palaro ng damdaming iniuukol ko sa iyo. Lumayo na ang lumusakit at masyado nang obsa sa akin si Ursula. Nang maghiwalay kami noon, akala ko ay may pag-asa na uli akong mabawi ang pagmamahal mo. Pero hindi pala dahil buntis na si Ursula at kailangan ko yung panagutan. Kaya umakto kang walang ibang intensyon noon kundi maging kaibigan ko lang ulit, marahang sabi niya. Unti-unting lumilinaw sa kanyang isip ang dilema na hinaharap nito. Ang akala niya ay ginawa lang sintong panakitbutas na maghiwalay ito at si Ursula noon. Ang akala niya ay sinantabi siya nito nang bumalik ang babae ngunit ang totoo pala ay hindi nito matalikuran ng responsibilidad sa babae. Kaya kahit siya ang mahal nito ay mas pinili pa nitong pakasalan si Ursula. Yes, sagot nito. Dahil mas mahihirapan lang tayong pareho kung malalaman mong mahal kita. Pero hindi ko na kaya, Irene. Hindi ko kayang manahimik na lang at isang tabi at panoorin kang ikinakasal sa kapatid ko nang hindi ko ipinapalam sa iyo ang nararamdaman ko. Itinigil nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humarap sa kanya. Hinawakan itong isang kamay niya at pinisil iyon. Please, hintayin mo lang na makapanganak si Ursula, Irene. Hihiwalayan ko siya at pakakasalan kita. Alam kong nagpapanggap lang kayo ni Trick na may relasyon kayo dahil natatakot kang sirain ang kasal namin ni Ursula. Pero wala kang relasyong sisirain dahil bago pa kami kasal ay sira na iyon. Nalaki sa pagkagulat ang mga mata niya. Paano ito natuklasan ng rason sa likod ng papapakasal nila Trick? Ngumiti ito. Tila nabasa nito ang katanungan sa isip niya. I know you, Irene, and I know my brother. Hindi mahirap hulang napansin niya ang damdamin natin para sa isa't isa. At dahil kilala ka rin niya, alam niyang tututulan mo ng isang bawal ng relasyon. Kaya malamang sinamantala niya ang pagkakataon para ipropose sa iyo ang ideya ng pagpapakasal upang mailayo ka niya sa tukso. Matagal na siyang may gusto sa iyo at sinamantala niya ang pagkakataong ito para maibaling mo sa kanyang pagtingin mo. Sa sinabi nito ay sinamang napangiti at napailing.
Mali ka, Ivan. Ideya ko ang pagpapakasal namin at kailan naman hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong iyon. Matatag na sabi niya.